Purihin ang Diyos! Hallelujah! Miyerkules na naman po ngayon, midweek service po natin. Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon. Sa lakas at hininga na meron tayo, tunay ngang magpasalamat tayo lagi sa ating Panginoon sapagkat ipinararanas niya sa atin ang biyaya niya at ang kanyang dakilang pag-ibig ang siya nagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan at kagalakan. Kaya nga sa mga tunay na Kristiyano, laging bukang bibig na po natin ang laging magpasalamat sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sa gabing ito, meron na naman siyang panawagan upang tayo ay mapagpala at mapatatag ang ating pananampalataya. So ang ating pong pag-aaralan sa gabing ito, magpapatuloy ba ako o mananatili na lang? Kung napakaraming problema o marami ng mga limitasyon na pinagdadaanan sa buhay natin, isang katanungan ito na minsan pumapasok sa isipan natin. Pero sa isang tunay na Kristiyano, ang magpatuloy sa layunin ng Diyos ay isang napakagandang gawain. Ibinigay sa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos para magpatuloy tayo na gawin, tapusin ang ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Kaya nga, lagi siyang may magandang panawagan, lagi siyang mayroong salita na inihahayag sa panahon na ating kinalalagyan. So mga kapatid, naway nasa maayos kang kalagayan at patuloy mong nararanasan ang biyaya ng ating Panginoong Diyos. Kung naalala po ninyo, nung ako'y nag-share nung nakarang midweek service, magbantay at maghanda. Hayag na ang mga tanda. Kaya mga kapatid, may mga tandang ibinigay ang Panginoon sa atin na hindi tayo maliligaw, hindi tayo kaya pang agawin ng mga maling katuruan. Ano-ano ang mga tanda sa mga huling araw? Unang-una po dito mga kapatid, ang mga tao ay magiging sakin sa kayamanan at mapagmataas. Mayaman na, nagpapakayaman pa. Huwag tayong padaya sa atake ng kaaway. Huwag tayong padaya sa mga nakikita ng ating mga mata. Magandang humingi tayo ng gabay ng banal na Espiritu ng Diyos at mabuksan ang ating espiritual na kalagayan at makita natin yung panahon na ating kinalalagyan. Kapatid, kailan mo pahahalagahan ang mabuting balita? Yung darating na si Kristo? At wala nang mabuting balita. So mga kapatid, pangalawa po, ang mga tao ay patuloy sa kasiyahan sa kasalanan. Kapatid, kailangan malaman mo kung ano ang balahibo mo. Sinasabi mong Kristiyano ka, panindigan mo. Baka mamaya tumatahak tayo sa malawak na daan. Ang gusto ko dito, wala dito mga pinagbabawal. Lahat pwede kong gawin. Kung saan mayroong pagtitipon ng mga mananampalataya, dapat naroon ka. Huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Patungo sa kapahamakan niyan, lalayo ka dyan sa mundong iyan dahil hindi ka namang pangmundo. Panglangit ang mga tunay na mananampalataya. Pangatlo po mga kapatid, ang mga tao ay magiging masuwayin sa magulang at sa salita ng Diyos. Nahayag na sa atin yung panahon na ating kinalalagyan ay mangyayari ito. Pero ang Diyos hindi tayo pababayaan. Ang realidad na nangyayari sa panahon na ating kinalalagyan. Mga magulang takot na sa kanilang mga anak. Mga anak, mag-ingat po tayo. Bagamat nananahimik lang sila, pero yung kalooban yan, hallelujah, mas gusto pa nilang saktan sila sa pisikal kaysa sa masakit na pananalita na naririnig sa isang anak nila na inaruga nila ng napakahabang panahon. Kapatid, kung Kristiyano ka, Kristiyanong kabataan at ikaw mismo, nasasaktan mo ang magulang mo, tandaan mo, ito yung huling kapanahunan na sinasabi. Baka ako yung anak na lapastangan sa magulang. Hanggat nabubuhay ang ating mga magulang, bigyan natin sila ng kasiyahan. Pagmamahal ang isinusukli sa ating mga magulang. Tunay nga pong napagpala tayo sa mensahe ng ating Panginoon. So mga kapatid, naalala ko lamang nung nakaraang Friday, marami tayong nakasama. Freedom Day, tunay nga po na ang Diyos ang nagpalaya sa atin laban sa tanikalan ng kasalanan. Tunay nga po na ang kalayaan natin ay nanggagaling sa ating Panginoong Hesukristo. Siya lamang po ang gumawa ng ating kalayaan. Kaya kung meron tayong kaligtasan ngayon, dahil dyan sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. So mga kapatid, kung may mga Biblia po kayo, maaari po kayong makibukas sa akin. Hebrews chapter 6 verse 1 to 3. Hallelujah. Sabi po dito, kaya't iwanan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy na tayo sa mga aralin para sa may sapat ng pangunawa. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. Magpatuloy na tayo at iyan ang gagawin namin kung luluubin ng Diyos. Hallelujah. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin upang
humingi po tayo ng gabay sa banal na Espiritu ng Diyos upang patuloy tayong mapagpala sa mensahe ng ating Diyos na makapangyarihan. Sige po mga kapatid, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming nabasa. Dalangin po namin, Ama, ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa buhay namin upang matanggap namin ng buo ang nais mong iparating sa amin at magdulot sa amin ng paglago ng aming pananampalataya. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Ako po'y dumadalangin sa aking mga kapatid na naroon sa kanilang mga tahanan, nanunood at nakikinig. Kayo po ang patuloy na magpala sa kanilang Panginoong Diyos. At ang dalangin ko po, Ama, gamitin niyo po ako bilang daluyan ng inyong pagpapala. At kayo po ang aming laging makita sa mga mensaheng mahahayag sa gabing ito. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Ibinabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papurit pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah. Sa mga tunay na Kristiyano, paalala po, nung nakaraang Freedom Day natin, tunay po na pinalaya na po tayo. At tunay na ang sino mang pinalaya ng Diyos ay magpapatuloy na lumago sa pananampalataya. Yan ang layunin ng Diyos kung bakit tayo pinalaya sa kadena ng kasalanan. Maging alipin tayo ngayon ng katwiran ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Si Kristo ang dahilan ng ating paglaya. Hallelujah. Dahil doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, makapangyarihan yan para sa iyo, para sa akin. Namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay maligtas sa kasalanan. Mula nung naligtas tayo, kailangan nating mag-level up sa pananampalatayang meron tayo. Kung papansinin po natin mga kapatid, ang sulat ng mga taga-Hebreo, sulat po ito para sa mga Hudyo. Mga Hudyong Kristiyano na unti-unti na bumabalik sa relihiyong Judaismo. So ibig sabihin, kasi nagkaroon dito ng persecution Nagkaroon dito ng parang panggigipit sa kanilang kinalalagyan. Kaya nga marami din dito ang bumalik at marami din naman ang nagpatuloy. Kaya ang sulat na ito para sa mga Kristiyanong Hudyo na alalahanin ninyo ang ginawa ni Kristo, kung gaano kadakila si Kristo. Gustong ipaunawa sa kanila dito sa sumulat ng Hebreo na hindi naman po natin alam. Pinapalagay po na ang sumulat po nito si Apostol Pablo, pero wala naman po kasi talagang lagda na magpapatunay na si Apostol Pablo po ang sumulat dito. So ipinapalagay na lamang na si Apostol Pablo ang sumulat ng mga Hebreo, Pero ang katotohanan, base kasi sa estelo ng pagkakasulat nito ay hindi po estelo ni Apostol Pablo. Ito po yung sinasabi ng mga scholar ng Biblia, na hindi daw si Apostol Pablo. Pero para po sa akin, mga kapatid, ako po'y naniniwala na 100% po ito sulat po ng Diyos para po sa atin, makarating sa atin. Ano ba talaga ang tahiwating ng mga sulat ng Hebreo para sa atin? Kasi kung babasahin natin ito mula simula, ipinakikita dito kung sino ba talaga si Kristo. Ipinakikita dito si Kristo higit pa sa mga anghel. Hallelujah. Higit pa sa mga high priest, higit pa kay Moises. So si Kristo, siya ang dahilan kung bakit tayo mayroong kaligtasan. Ang ating Panginoong Hesukristo, ipinakikita dito 100% human, 100% God. Siya ang tutubos sa lahat ng ating mga kasalanan. Kailangan Diyos ang papawi ng kasalanan. Hindi pwedeng tao, hindi kung anumang sakripisyo. Kaya tandaan ho natin, yung sulat na ito, tapos na po ang sakripisyo. Ang anumang sakripisyo sa Old Testament, tinapos na ng ating Panginoong Hesukristo. At ngayon po, under na po tayo ng biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi na po natin kailangan magpakasakit pa. Hindi na po natin kailangan pa magdala ng mga hayop para ihandog sa Diyos. Sapat na si Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay natin. Kilalanin natin yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. At ang libreng kaloob na inaalok niya, panampalatayanan natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng buhay natin. Mga kapatid, ang layunin ng sulat na ito upang ipaalala na lumago sa pananampalataya ang mga Hudyo sa panahon na ito. Sa panahon din po natin, mga kapatid, ang kabuuan nito kung bakit nakarating sa atin, hindi na sapat yung nabautismohan ka lang. Dapat nagpapatuloy tayo sa paglago ng ating pananampalataya. Kung tunay ang pananampalataya mo, makikita ng pagbabago ng ating buhay. Sapagkat ang banal na Espiritu ng Diyos ang siyang kasama natin. Kalooban talaga ng Diyos na magpatuloy tayo sa paglago ng ating pananampalataya. Kalooban ng Diyos na tayo ay mamuhay na may kabanalan. Kailangan ma-set apart tayo sa mundong ating kinalalagyan. Kasi ang mundong ating kinalalagyan, pasama ng pasama.
Habang sumasama ang mundo, ang mga Kristiyano, tunay na Kristiyano, nagliliwanag sa mundong ating kinalalagyan. Kaya nga pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo, madali na lamang tayo makita dahil sa angking nating liwanag na nagmumula kay Kristo. So tandaan po natin, hininga ng Diyos ang nagbibigay ng buhay sa lahat ng taong nilikha niya. Kaya ang lahat ng may buhay ay unti-unting lumalago sa iba't ibang aspeto. Nung binigyan tayo ng hininga, ang layunin niya, nung nagkaroon ka ng buhay, lalago ka, magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. May iba't ibang paglago na di natin mapipigilan sa buhay na meron tayo. Yung physical na paglago natin mula nung ipanganak ka dito sa mundong ito, siguradong lalaki ka at magkakaroon ng pagbabago sa physical mong kinalalagyan. Talagang magkakaroon ka ng paglago sa emosyonal na kalagayan mo. Yan ang layunin ng Diyos, maging sa intelektual na paglago. Mga kabataan, natututo kahit hindi mo man pag-aralin yan, nagkakaroon ng intelektual na paglago. Natututunan niya, kasama yan sa mga plano ng ating Panginoong Diyos. At higit sa lahat, sa pinakamagandang plano ng Diyos sa atin, espiritual na paglago. Ikaw na nagsasabing Kristiyano, mas nanaisin natin lagi ang lumago sa espiritual na kalagayan. Dahil higit yan, panglangit na kalagayan yan. Bago natin tignan kanina, kailangan makita natin kung ano ba talaga ang pinakahuhulugan ang sulat ng Hebrews chapter 6. Balikan po muna natin sa Hebrews chapter 5. Ano ba ang sinasabi dito ng sumulat na ito? Hebrews chapter 5 verse 11 to 12. Sabi dito, marami pa kaming masasabi tungkol sa mga bagay na ito. Ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Hallelujah. Dapat sana ay mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Dapat sana ay kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon gatas pa lamang ang inyong kaya. Sa panahon na kasi ito, sa panahon na kanilang kinalalagyan, bagamat na-convert na sila pa sa pagiging Kristiyanong Hudyo, pero ang dami nilang mga idinadagdag sa turo, sa kanilang mga natututunan, kaya hindi sila lumalago. Ina-apply pa rin kasi nila yung Law of Moses, mga handog-handog sa Old Testament. Isamantalang ang gustong ibigay na aral sa kanila ng sumulat ng Hebreo ay yung tungkol na kay Kristo. Wala na ang mga handog pa sa Old Testament. Tinapos na ni Kristo yan. Sapat na ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang kamatayan ay sapat ng handog para tayo mapalaya sa kasalanan. So yun yung dahilan, ano? So ilan sa mga nagiging hadlang natin sa paglagong espiritual, ano ang makikita natin? Unang-una, kakulangan sa pananalangin. Kumusta na ang ating pananalangin? Kasi kapag kulang ka sa pananalangin, sigurado, yung direction mo, maaari kang magkamali. Yung discernment mo, maaari kang magkamali. Dapat consistent po ang ating pananalangin. Madalas naming sinasabi, ang pananalangin sa isang tunay na Kristiyano, kasama na natin sa paghinga natin ang pananalangin. Yung kakulangan ng Bible study, yung pagbubulay-bulay ng salita. Kumusta? Meron ka ba bang devotion sa ating Panginoong Diyos? Kumusta ang devotion mo sa ating Panginoon? Minsan niya din ang hinahanap ng ating Diyos. Baka mamaya wala na tayong time para buksan ang kanyang salita, ang salita ng Diyos, upang tayo mapatatag sa ating pananampalataya. Dapat nating pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos sa araw-araw ng buhay natin. Pangatlo, pamumuhay sa kasalanan. Baka mamaya Kristiyano ka na, nakaapa ka rin sa pamumuhay ng kasalanan. Dapat sa mga tunay na Kristiyano, oo, paminsan-minsan nagkakamali, pero inaayos. Hindi tayo papayag na ang buhay natin ay namumuhay ng kasalanan. Bakit? Kasi napapahiya ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang ating Diyos, banal na Diyos at makapangyarihan sa lahat. Bilang tayo na nilikha ng Diyos at iniligtas sa kasalanan, hindi na tayo magpapatuloy sa pagkakasala sapagkat ang banal na Espiritu ng Diyos ang siyang patuloy na kumukunbik na po sa atin, mga kapatid. So huwag tayong mamuhay na sa kasalanan. Yung di tayo nagpapatawad. Naalala natin nung Freedom Day, paulit-ulit po na dapat tayo magpatawad sapagkat ang Diyos hindi niya kalulugdan ang isang tao na hindi marunong magpatawad. Bilang tunay na Kristiyano, inutos ng Diyos na kailangan nating magpatawad. Panglima po, pananatili sa isang maling relasyon. Alam ng mali yung relasyon mo. Ngayong Kristiyano ka na, magpapatuloy ka pa ba sa maling relasyon? Kung sakali mang maling relasyon yan, kapatid, iayos na. Iangkla na sa kalooban ng Panginoon ang relasyon na yan. Kailangan niya maging banal sa harapan ng Diyos. At ikaw ang kikilos niyan. Igagawan mo ng pamamaraan yan. Kapag tama ang aksyon mo na palapit sa Diyos, ang Diyos ang tutulong sa iyo. Huwag kang papayag na mayroong bakod na sira
para madaling pasukin ng kaaway. Sarhan mo yan, iayos mo yan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Huwag nating pananatilihin ang maling relasyon sa ating Diyos. Marami po ngayon yan, naglipa na, marabang tinanggap na ng maraming mga tao. Pero kung ikaw Kristiyano, huwag tayong makikiayon. Hindi yan gusto ng ating Panginoon. Nakinig lagi sa pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay natin. Pang-anim po, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hallelujah. Maraming akala lang kasi natin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung mga ginawa lang ng tao na inanyuan na parang ng Diyos at sinasamba. Minsan, akala lang natin ganun, ano? Kung ano yung higit mong pinahahalagahan sa mundong ito, yan yung Diyos mo. Hallelujah. Na alam mong may pinagagawa ang Diyos sa buhay mo pero hindi mo ginagawa. Mas binibigyan mo ng halaga yung kayamanan sa sanlibutan. Mas para bang enjoy na enjoy ka doon sa kayamanan sa sanlibutan kaysa sundin ang kalooban ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan ang makabagong Diyos-Diyosan ngayon. Kaya kapatid, sinasabi mo man na hindi ka sumasamba sa Diyos-Diyosan, pero kumusta dyan sa puso mo? Sino ang number one dyan sa puso mo? Nananabi ka ba kapag araw ng pagsamba? Sa bawat gawain ba? Naroon ba ang kagalakan mo? Hallelujah. O marami tayong mga excuses. Pang-pito, takot at pagkakabahala. Sa isang tunay na Kristiyano, yung takot, although paminsan-minsan, pero alam natin may pangako ang Diyos. Kasi tandaan po natin, ang espiritong ipinagalob sa atin ng Diyos, hindi po espiritu ng pagkatakot. Espiritu po yan ng pagkatagumpay. Hallelujah. Hindi na dapat namamayani sa atin ang takot. Sa mga takot na dumarating, tandaan mo, may pangako ang Diyos na hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan, hindi ka nag-iisa. Kapatid, kasama mo lagi ang Diyos sa panahon ng mga parabang nag-aalala ka o pagkabahala. Yan ang dahilan kung bakit hindi nakakapagpatuloy. Bagamat mayroong pagkilos ang banal na espiritu ng Diyos, humahad lang dahil sa takot at pangamba. Kasi ang akala minsan nila sa paglilingkod sa Panginoon, akala nila malulugi sila o malaki ang mawawala sa kanila, maghihirap sila. Isang pandaraya ng kaawayan na itinanim sa puso natin na ang sino mang nagtatapat sa Diyos, kailanman ay hindi ka mamamalimos, hindi ka maghihirap. Dahil ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala na meron tayo. Kapatid, tandaan po natin, yan ang dahilan kung bakit minsan hindi lumalago ang isang Kristiyano. So ano-ano ang mga kailangan nating gawin para tayo ay magkaroon ng paglagong espiritual? Number 1 po, kailangan ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Kailangan magrema yan sa puso mo. Dapat number 1 yan sa puso mo, ang salita ng Diyos. Kumusta ang araw ng pagsamba sa'yo? Baka mamaya nag-i-struggle ka pa. Kristiyano ka, nag-i-struggle ka sa araw ng pagsamba. Sasamba ba ako? Paano may birthday ng kamag-anak ko o pinsan ko? Minsan lang naman ito. Huwag mong gagawing excuse yan. Kailangan ang pagsamba sa Diyos. Kailangan yan. Mahalaga yan. Kaya isang tunay na Kristiyano, walang paglago. Kung ang araw ng pananambahan ay hindi natin gagawing itong mahalaga sa puso natin. Hindi ka lalago kung hindi ka bababad sa salita ng Diyos. Bababad ka sa mundo, siguradong dadalhin ka sa pamumuhay ng kamunduhan. Pero kung bababad ka sa salita ng Diyos, panglangit pong pamumuhay ang dulot ng salita ng Diyos. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Hallelujah. Upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Hallelujah. Purihin ang salita ng ating Diyos. Kapag ang salita ng Diyos nasa pamumuhay natin, hindi ka mangangapa sa kadiliman. Ang liwanag ng salita ng Diyos sa buhay natin makikita. Makikita ang kaibahan ng isang hindi mananampalataya sa tunay na mananampalataya, sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang nagliliwanag sa buhay na mayroon tayo. So, mga kapatid, ang Biblia ay hindi ordinaryong aklat lamang. Tandaan po natin ito. Naglalaman ito ng napakaraming pangako, babala, at nagpapahayag ito ng dakilang pag-ibig ng ating Diyos para sa atin. Ang salita naman ng Diyos ang tumawag sa atin mula sa kadiliman. Nahayag sa atin ang mabuting balita. Nahayag ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Nahayag ang kabutihan ng Diyos dahil sa mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang sandigan ng mga tunay na Kristiyano. Sandata natin yan weapons natin yan. Salita ng Diyos na dapat nating yakapin, dapat nating bitbitin araw at gabi. Huwag nating kakaligtain ang salita ng Diyos sa buhay natin. Sabi nga sa Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa
mas matalas kaysa alinmang tabak, na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto, nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Ganyan ka makapangyarihan ang salita ng Diyos sa isang tao. Alam niyo po, pag nasa atin ang salita ng Panginoon, nadidiscern natin ang mga pakana ng kaaway. Nalalaman natin, advance tayo, alam na natin kung paano ang mga desisyon na haharapin natin sa mga biglaang atake ng kaaway. Dahil nga, ang salita ng Diyos ang siyang kapangyarihan natin upang labanan ang kaaway. So, ano ba ang nangyayari sa isang Kristiyanong palaging nagbabasa ng salita ng Diyos? Unang makikita natin, nakakabuo tayo ng relasyon sa ating Diyos, kaya nakikilala natin siya. The more na nagbababad tayo sa salita ng Diyos, higit na nahahayag kung sino yung Diyos na kasama natin. Hallelujah! Maiibsan ang ating takot. Pangalawa, nagkakaroon tayo ng mas mahaba pang pasensya at nagiging maawain tayo sa ating kapwa. Kaya naman nagiging sensitive na tayo sa pangangailangan at pinagdadaanan ng iba. Mababasa po natin sa Book of Acts, nakilala ang mga Kristiyano dahil nga sa pagtutulungan at pag-iibigan. Kakaiba talaga ang mga Kristiyano dahil nga ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo ang siyang nagbubuklod sa lahat ng mga mananampalataya. Pangatlo po, nagkakaroon tayo ng malalim na pagkaunawa sa nilalaman ng Biblia. Kaya naman mas nagiging buhay sa atin ang salita ng Diyos. Kung minsan nga sa mga tunay na Kristiyano, hindi ka pa nga nagpipreach, nakikita na nila na Kristiyano ka. Nahahayag na si Kristo sa buhay pa lamang po natin. Nakikita na nila yung liwanag, nakakaiba ka, kakaiba ang mga tunay na Kristiyano. Ang mahirap lang, yung Kristiyano ka pero parang hindi makita sa iyo ang liwanag. Nakalulungkot pong kalagayan, mga kapatid. Pero sa mga tunay na Kristiyano, hindi mo talaga maitatago ang liwanag na meron tayo. Mahahayag at mahahayag talaga. At masasabi nung iba, tunay na Kristiyano yan dahil nakikita ko ang pag-ibig ni Kristo sa buhay niya. Pang-apat po, nagiging equip tayo para magkaroon tayo ng depensa laban sa mga atake ng kaaway. The more na yung pangako o salita ng Diyos sa buhay natin, lagi kang handa anytime na umatake ang kaaway. Minsan, mga atake pa naman ng kaaway minsan, yung hindi mo inaasahan, bigla na lamang darating. Pero kung nagre-rema sa iyo ang mga salita ng Diyos, hindi ka basta-basta nadidistract. Tama lagi ang mga desisyon mo sa buhay mo. Teka lang, kailangan mo na nating manalangin. Huwag agad-agad na magdidesisyon na hindi nakaangkla sa salita ng Diyos. Dahil alam mo ang salita ng Diyos, sigurado, hindi ka gagawa ng hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Panglima po, kalakasan sa mga panahon na humaharap tayo sa mga pagsubok ng buhay. Ang dami na nating mga Kristiyanong narinig sa patutuyan, sangkaterbang mga pagsubok na ang kanilang pinagdadaanan dahil nga nakababad sa salita ng Diyos. Alam nila kung saan sila tatayo. Alam nila dahil ang buhay nila nakaangkla sa pangako ng Diyos. Alam nila hindi sila matitinag. At tunay nga po na isang napakalaking patutuo na sinasabi nila na kapag ang Diyos ang kasama mo, walang pwedeng pagsubok man ang pwedeng tumumba sa'yo. Kaya nga ang ganda nung paalala sa atin sa mga awit chapter 1 verse 1 to 3. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya makikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawain ng masama. Ano daw ang magiging bunga nito? Sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Ito na yung solusyon. Katulad nga'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Wow, grabe po. Grabing pinagpala ang mga tunay na Kristiyano. Ang tunay na naitanim sa salita ng Diyos. Kapag tayo po pala ay nakatanim sa salita ng Panginoon, siguradong magtatagumpay tayo sa bawat lakad natin. Walang magagawa ang kaaway dahil naitanim tayo sa salita ng Diyos. At sigurado ang bunga at sigurado ang pagpapala. Dahil nga mapalad ang isang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. Salita ng Diyos ang ating kagalakan. Salita ng Diyos ang ating ipinamumuhay. Walang pwedeng lumubeg sa isang taong nakatanim sa salita ng Diyos. Maganda din pong paalala ng sinabi ni Apostol Pablo para sa iglesia ng Thessalonica, no? 1 Thessalonica
Ephesians chapter 2 verse 13. Ang ganda po nito mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo, kaya nga palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos, sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap mula sa tao. Hallelujah! Kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyo ng mga sumasampalataya. Yung ganun pala ang mga mananampalataya dito. Ang tinitignan nila hindi yung speaker. Ang tinitignan nila yung salita o mensahe. O daluyan lamang sila ng mensahe. Ang pinakamahalaga sa kanila hindi yung tao, ang salita ng Diyos na nahahayag doon sa taong yun. Kaya naman nakikita ang paglago ng kanilang mananampalataya. Kaya nga mga kapatid, magandang paalala sa atin ito Katulad na naging problema ni Apostol Pablo sa iglesia ng Corinto. Kay Apollos ako, kay Barnabas ako, kay Jesus ako. Nagkaroon sila ng comparison. Mahirap po. Pagka ganyan palang Kristyano, karnal ka pa palang Kristyano niya. Ibig sabihin yan, makalaman ka bang Kristyano? Kailangan makita natin, sa tuwing meron naghahayag ng mabuting balita, makita natin yung salita ng Diyos na parang magkaroon ng pagbabago sa buhay natin at lumago ang ating pananampalataya. Pangalawa po mga kapatid, kailangan ang paggabay ng pastor. Sa paglago ng isang tunay na mananampalataya o paglago ng pananampalataya, inilagay ng Diyos ang mga pastor sa bawat iglesia kung saan tayo naroroon. Ang mga pastor na pinili ng Diyos upang pangalagaan ng kanyang mga tupa para sa paglago, gabayan. Parang sa isang magulang yan. Pagka mayroong baby, kailangan ng magulang para magkaroon ng maayos na pamumuhay ang isang anak o isang baby. Kailangan siyang lumago, gabayan. At ang mga pastor po, inilagay din po ng Diyos yan sa bawat iglesia. Ano daw ang layunin? Sabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 11 to 12, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba namay mga propeta, ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang iglesia. Yun pala ang layunin kung bakit tayo mayroong mga pastor. Diyos ang pumili, wag tao ang mag-aalis sa mga pastor. Sa bawat iglesia na meron tayo, kailangan natin ding igalang ang mga lingkod ng Diyos. Ang napapansin ko lang po mga kapatid, ang mga Kristiyano na malapit sa pastor, sila talaga yung nakikitaan natin ng paglago ng kanilang pananampalataya. Pero yung mga tumutugis sa mga pastor, sila yung hindi maganda ang kinasasapitan ng kanilang buhay. Sino tayo para mag-judge sa mga pastor na inilagay ng Diyos? Tandaan po natin mga kapatid, ang layunin nila para mapatibay ang katawan ni Kristo. So ikaw at ako, bahagi po para sa katawan ni Kristo na gawin natin ang kalooban ng ating Panginoon. So may mataas na pagtawag sa kanila ang Diyos kung bakit sila naging pastor. Kung titingnan po natin yung mga kwento ng mga pastor, mga mabibigat din po silang mga parabang sinakripisyo nila sa mundong ito. Pero mas pinili nila ang sumunod sa utos ng ating Diyos. Napakadakila po ang trabaho ng mga pastor. Tandaan po natin ito. Kailangan tayo ng ating mga tupa, maglingkod tayo ayon sa plano ng Diyos. Paglingkuran natin sila, naway madatnan tayo na naglilingkod at nagtatapat sa ating Diyos na makapangyarihan. So mga kapatid, mahalaga din po ang pastor sa paglago ng ating pananampalataya. Pangatlo po mga kapatid, kailangan po ang pagtitiis sa mga pagsubok. Bakit naman pastor? Bakit bigla namang mayroong pagtitiis? Akala ko ba yung maging Kristiyano ka, okay na, masaya ang buhay. Totoo namang laging masaya ang buhay ng isang tunay na Kristiyano. Pero kailangan po talaga ang pagtitiis sa mga pagsubok. Darating sa buhay po kasi natin mga kapatid, kung maging Kristiyano ka na, nagsimula na po ang laban. Sabi nga dito sa 1 Peter chapter 4 verse 12 to 16, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di na pangkaraniwan. Sabi po ni Apostol Pablo, Apostol Peter, sa halip, magala kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Hallelujah. Mapalad kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos. Huwag nawang mangyaring maparusahan ang sino man sa inyo dahil sa siya'y mamamatay tao, magnanakaw, salarin o pakialamero. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano,
Huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Hallelujah. Ipinapakita po kasi dito ni Apostol Peter, alam po natin yung kwentong ito. Ang mga Kristiyano kasi dito, ayon dito sa sulat niya, nagkahiwa-hiwalay na po sila dito dahil nagkaroon ng matinding persecution. Hinahanting sila ni Emperador Nero para patayin at tuligsain sila. At kaya nga nagkalat ang mga Kristiyano dito, para bang nawala na sila ng pag-asa. Para bang gusto na nilang mag-give up sa pagiging tunay na Kristiyano. Gustong himukin ni Apostol Peter ang kanilang kinalalagyan na magpatuloy kayo. Pananandalian lamang yan. Pero yung Espiritu mula sa ating Panginoong Jesucristo, yan ang magbibigay sa inyo ng katagumpayan. Yun yung nais na iparating ni Apostol Peter sa kanyang mga kasamahang mananampalataya. Sa panahon naman po natin ngayon, may mga pagsubok po tayong pinagdadaanan. Kaya nga dapat malaman natin, may dalawang klase ng pagsubok na dumadaan sa buhay ng isang Kristiyano. Unang-una, yung kalooban ng Diyos. Oo, merong kalooban ng Diyos na ang layunin nito, patatagin ang ating pananampalataya. Kailangang subukin ang tunay na Kristiyano para malaman kung tunay ba ito. Para malaman mo na tunay yung ginto, ipinadadaan ito sa apoy. Kaya nga, una, makikita natin kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos? Sinasabi dito sa 1 Peter chapter 5, verse 10, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyon na di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. So ibig sabihin mga kapatid, may mga pagsubok na pinahihintulutan sa buhay natin na ang layunin niyan, mapatatag ang ating pananampalataya. Kaya minsan makaririnig tayo ng mga patotoo na sa kabila ng mga pagsubok, nakita nila na kamay ang Diyos ang tumulong sa kanila. Kulang pa ba ang kwento ng buhay ni Job? Kung babasahin natin, pinahintulutan pero ni minsan hindi nagkasala si Job. Mas lalo pa siyang nagtiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na may likha ng kanyang buhay. Kaya naman nakita natin yung ending ng kwento ng buhay ni Job, hindi ba't lalo siyang pinagpala? So sa buhay na meron tayo mga kapatid, kung ang buhay natin ay laging nakaangkla sa Panginoon at dumaranas tayo ng pagsubok, huwag kang bibitaw, magpatuloy kang magtiwala sa ating Panginoong Diyos sapagkat nandyan ang tulong ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kulang pa ba ang kwento ng buhay ni Joseph the Dreamer? Pinagkaitan siya ng karangyaan sa mundong ito, maging ang kanyang mga kapatid, mga mahal sa buhay, ipinagbili siya. Rough road sa una, pero ang ending, pagpapala. Ganyan minsan sa isang tunay na Kristiyano. Kapag nanindigan tayo sa katotohanan, alam naman natin yung buhay ni Joseph the Dreamer. Alam niya ang salita ng Diyos, alam niya kung ano ang tama at mali, nanindigan siya sa tama, tinindigan siya ng Panginoon at ang ending nun, nakita natin, pagpapala po. Mga kapatid, kung may mga pagsubok man tayong pinagdadaanan ngayon, manatili tayong tumawag sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag natin siyang baliwalain, huwag tayong magtiwala sa sarili nating kakayanan. Diyos ang dapat lagi nating lapitan, manalangin tayo sapagkat ang Diyos naman talaga natin laging handang saklolo sa panahon na ating pinagdadaanan. Mga kapatid, yung pangalawa naman, yung kagagawan ng tao. Mahirap ito kapag kagagawan mo na alam mo na ang tama at mali, alam mo na ang salita ng Diyos, pero binabaliwala mo ang salita ng Diyos at ang gusto mong gawin, yung gusto mo, hindi yung gusto o kalooban ng Panginoon. Mahirap po yan. Gaya nga nang nabanggit ni Apostol Peter dito, sabi niya dito sa 1 Peter chapter 4 verse 15, huwag nawang mangyaring maparusahan ng sino man sa inyo dahil siya'y mamamatay tao, magnanakaw, salarin o pakialamero. Yan yung minsan yung desisyon natin. Yung desisyon na para bang minsan tayo lang ang gusto nating gawin. Nabanggit dyan yung magnanakaw. Kumusta tayong mga Kristiyano? Hindi ba sa ating mga Kristiyano, dapat sa lahat ng mga kinikita natin, napaparangalan natin ang ating Diyos, ibinibigay natin kung ano ang nararapat sa Diyos? Etong nabanggit ditong magnanakaw, kumusta kaya tayo? Baka kaya minsan, ang dali na nating balikan ng Diyos
Pero kumusta yung buhay na meron tayo na nagsasabi tayong Kristiyano? Kumusta ang pagtatapat natin sa Panginoon? Kahit gaano man niyang kaliit, pero ibinigay mo sa paanan ng ating Panginoon. Grabe ang ating Diyos, maa-appreciate niya yan. Nakikita niya kung gaano kadalisay ang puso mo, at ang Diyos natin hindi siya liko para hindi kanya pagpalain. Ang Diyos natin, Diyos ng makatwiran. Makatwiran siya, tapat siya magpakailanman. Hindi siya nagbabago. Manampalataya tayo sa ating Panginoon. Kaya nga minsan sa bawat desisyon natin, kailangan ito nakaangkla sa salita ng Diyos. Huwag nawa tayong magdidesisyon na hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Magdurusa po tayo. Talaga nga namang marami pa ang madaramay. Naalala natin yung kwento ni Jonah, no? Nung lumiko siya, marami pa ang muntik ng madamay dahil sa kanyang hindi pagsunod sa ating Diyos. Hallelujah. Nagdesisyon siyang wag sumunod sa kalooban ng ating Diyos. Anong nangyari? Muntikan ng lumubog ang kanyang bangka, sinasakyan. Minsan ganun po sa buhay natin. Maraming madadamay kung hindi tayo susunod sa plano ng ating Diyos, sa desisyon ng ating Diyos. Marami pa po tayong mababasa sa salita ng Diyos. Yung katulad ng prodigal son, kinuha niya ng maaga yung mana niya at nagpakasarap siya sa mundo. Sinunod niya yung layaw niya. Ano ang nangyari? Hindi ba't napakahirap ng kanyang kalagayan? Mga kapatid, sapat na ang mga kwento sa Bible para matutunan natin lagi na unahin ang Diyos sa buhay natin. Kailangan lagi nating piliin na naroon tayo sa panig ng ating Panginoon. So mga kapatid, tandaan po natin, tinawag tayo ng Diyos, iniligtas tayo ng Diyos para lumago, hindi po para manatili na para bang sinasabi natin Kristiyano tayo pero hindi na tayo nagpapatuloy, kaya walang paglago sa espiritual na kinalalagyan natin. Sa akin pong pagtatapos mga kapatid, 2 Peter chapter 3 verse 17 to 18, ang gandang paalala nito sa atin mga kapatid. Sabi dito, ngayon ito'y alam na ninyo mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Hallelujah. Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Hallelujah. Yan ang layunin sa atin ng Panginoon. Lumago tayo sa pananampalataya kay Kristo. Kaya nga kapatid, ang tanong ko sa iyo, kumusta ang salita ng Diyos? Ikaw na nagsasabing Kristiyano ngayon, kumusta sa iyo ang salita ng Diyos? Mahalaga ba sa iyo ang salita ng Diyos? Ang mga pastor na inilagay ng Diyos, mahalaga ba para sa atin iyan? Ang mga pagtitiis, baka puro tayo reklamo. Mga kapatid, sana makita natin yung aral ni Job. Ni minsan hindi siya nagreklamo. Talagang nakita niya, ni minsan hindi siya nagkasala sa mga pagsubok na kanyang pinagdaanan. Nakita natin kung gaano ang kanyang paninindigan sa ating Diyos na makapangyarihan. So mga kapatid, naway makita natin na ang plano ng Diyos, lumago tayo sa ating pananampalataya. So ang pangako ng Diyos sa atin, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Hebrews chapter 13 verse 5. Napakagandang paalala sa atin ng Panginoon. Minsan kasi, kadalasan kasi bakit hindi lumalago ang tao? Mas mahal nila minsan yung pera. Ayaw nilang ipagpalit doon sa mga bagay na hindi nakikita, yung mga espiritual, kayamanang panlangit. Dapat tayong mga Kristiyano ngayon, oo, nagtatrabaho tayo, pero sana makita natin, mabigyan natin ng halaga yung makalangit na kayamanan sa piling ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Tandaan po natin, ang sulat na ito para patatagin ang ating pananampalataya. Sulat noon, sulat ngayon para sa ating mga tunay na Kristiyano na meron tayong gagawin na magpatuloy tayo lumago sa ating pananampalataya. Nariyan ang salita ng Diyos, nariyan ang mga pastor, at ang mga pagsubok na yan, isipin natin, inilagay ng Diyos para mapatatag ang ating pananampalataya. So mga kapatid, naway napagpala na naman muli tayo sa isang napakagandang panawagan ng ating Panginoon. Tandaan po natin lagi ito, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, may kagalingan. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, may buhay na walang hanggan. God bless and God first. Purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Di na nais malalap presensya mo. Inaasam ay kay maranasan.
Diyos, puso ko'y katapuin.